Balot. Thank you very much for being with us. Ayan, mahali na po kayo umupo. So nice to see you in the flesh. Mukhang lahat tayo nasa starstruck. Okay, are we settled? Yes. Alright. Ayan. As we move on, mahalaga po natin tawagin ang mag-introduce ko sa ating catalyst of change. Okay. At bago mo na yan, tutukayin lang po natin ang isang short video tungkol po sa ating Lingap Angat just to commemorate our anniversary today. Everybody, eyes on the screen, please. Ang Lingap Angat ay parang ragtag team ng kampanya. Nagkasama-sama ang Lingap Angat na grupo na wala pang pangalan kung hindi yung RPC Mandaluyong, yung Robredo People's Council. Na-desisyon na natin na humiwalay at magsariling lakad para maging mas epektibo ang ating pangangampanya at estilo ng mga gusto natin gawin. Ano sa mga ginagawa natin na wala namang formula, wala namang template na sinusundan, basta puso una-una, may motibasyon na maisilap ang buhay, kailangan make the most of it and do what you can to make the world a better place than when you found it. Ang Lingap Angat ay pag-aangat ng mga taong nangangailangan upang ang buong sambayanan ay kunti-kunting umangat. Alam natin, hindi ito mangyayari overnight, hindi ito isang napakadaling bagay, pero kailangan mag-umpisa tayo kahit na paano kung nasaan tayo. So sa kaunting tulong na maibabahagi natin, kapag pinagsama-sama yan, malaking bagay. Wala po nung nakaminggo siya. Nagkaroon po siya ng improvement sa katawan sa tortillos po. Tinitimpla ko siya parang champurado. Ganun po. Yun ang gusto niya. Congratulations sa first batch of graduates natin sa Lingap Angat Community Learning Course sa Mandaluyong. Yung buhay na makabago because of the work that we're doing. Nasa lupo po kami na nasa iyo. Maraming salamat. Congratulations. Very happy and very proud to be part of Lingap Angat. It gave me the opportunity to serve the community. I always consider it as a gift that keeps on giving. Yung kasing effort, the time, the skills that I give to every project comes back to me 100-fold. Kahit na ano pang sitwasyon sa buhay, may kayang bigay. Ang importante lamang ay yung pagkustuhan na parain ng sarili. Sa lahat ng member ng Lingap Angat, maraming salamat. Happy anniversary sa Lingap Angat.
Hinap Angat, tagumpay ng lahat. Ayan, okay. May mga naluluha na po. Wala pa! Okay, we're here to celebrate. It is a very joyous and a happy day. This is not a day for tears. Let's suspend that first. Mamaya tayo mag-drama. Okay, just kidding. But then, okay, to introduce po our catalyst for change. Ayan. May we call on Hinap Angat Officer Hams Martino Soriano. Nakaka-70 pa lang. So, 1 year na, kalain mo yun. Good afternoon, everyone. Last year, around this time, from June, actually, not around June and July, a group of 5 to 7 people brainstorm about how we can transform our grief into something purposeful. I think you'll all agree with me that each of us here felt a great loss for our country. A few weeks after we met on a rainy Sunday, we started forming our mission vision, our pillars of service, and started to plan on launching our very own NGO. All of the projects that we did and continue to do are anchored on the value that was shown to us during the elections, love of country. We all have it in each of us, but her brand of leadership inspired us and reminded us of our why. Despite the great loss, one lady stood back up from our setback and gave herself once again for service. She inspired us to not forget that the fight that we did was not born out of politics, but was born out of love that we have for this country and its people. This show of grit and leadership motivated each of us to stand up once again and choose to serve this country in our own capacity, and hence, Hinap Angat was born. It is with great honor and privilege to be joined by this great leader in celebrating 1 year of service. Ladies and gentlemen, the former Vice President of the Philippines, Angat Buhay's Chairperson, Atty. Leni Robredo. Ito na lang ako para siguro isaran na lang natin. Sawa naman kayo sa mukha ko na. Makukupo tayong lahat. Yan, Ma'am Lot, everyone, the Hinap Angat family, magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro yung pinaka-mensahe ko ngayon, galing din dun sa presentation kanina. It has been 1 year since you decided to group yourselves together para maghanap ng mga paraan kung paano maging catalyst for change din. And alam ko na ang pinagmulan nito was the campaign. So, yung sa akin lang, yung pinakamensahe ko siguro, baka magkaroon tayo ng pagbabalik tanaw, pero at the same time, introspection. Kasi di ba, yung campaign, our campaign was unlike no other. Di ba? Kami ni na Ma'am Lot, matagal na kami magkasama sa mga laban before. Pero hindi ko alam, siguro yung mga kaedad namin ni Ma'am Lot dito, ganun din. Pero hindi ko alam kung sino yung napalaban for the first time. Kasi yung nakasalamuhan natin during the campaign, marami talaga yung first time na napalaban. So siguro yung tanong ko dun sa mga first time na napalaban, not because of age, pero first time na naging personal sa kanila, yung laban. At balikan natin yon, siguro tanungin natin, bakit kaya? Bakit kaya ganun kayo ka-invested? Bakit ganun kayo ka-energized? Tingin ko marami sa inyo, hindi naman ako kilalang personal. Ako, I would venture a guess. Ang guess ko doon, totoo na ako yung napapalaban, pero kaya ganun ka-passionate yung pakiramdam.
Kasi alam nyo na pinaglalaban natin yung bansa natin. Hindi natin doon pinaglalaban ako. Kasi tingin ko kung ako lang yung pinaglalaban nyo, hindi ganon. Tingin ko kung ako lang yung pinaglalaban nyo, tutulong kayo. Hingi kayo ng tarp sa headquarters, ipapamigay nyo, isasapit nyo. Pero iba eh. Iba yun kasi hindi kayo humihingi. Kayo yung naghahanap ng paraan para makapag-contribute. Ilang beses ko na ito nasabi, pero it was the first campaign na nakita ko na yung mga campaign paraphernalia hindi lang gagaling sa campaign headquarters. Pero kanya-kanya yung paggawa. It was the first campaign na hindi naghihintay ng guidance from the campaign headquarters. Pero ginagawa na kung ano yung magagawa. And I think that was really special. Na kahit hindi natin nakamtan yung minimithi natin during the elections, tingin ko ang dami nating na-achieve na kailangan natin ipagpatuloy. Kasi kung meron tayong na-prove anong kampanya, is that yung power within us napakalakas. Nakita nyo naman sa mga rallies, nakita nyo sa mga puso na na-touch natin. Marami namang sumama sa kampanya na hindi naantig during my announcement, pero naantig kasi nakita nila na ang dami ng lumalabas. Maraming ganon, di ba? Na pareho naman yung pakiramdam sa atin, pero mahina yung loob. Pero dahil nagpakita yung ilan ng lakas ng loob, lumakas na din yung loob nila. So yung sa akin, kaya malakas din yung loob ko. Kaya hindi ko kinoconsider na loss yung election. Kasi ang daming nangyari na never in my wildest dreams, inimagine ko na mangyayari. Na people coming out, people just giving so much of themselves to the campaign na sayang na hindi natin yung maipagpatuloy. Sabi ni Ma'am Lot doon sa video, nag-start kayo as a ragtag team. Maraming ganon. Marami na nag-start ng as a ragtag team. Pag konti pa lang, kung isa ka lang, parang wala kang magagawa. Pero pag magkakasama kayo, malakas yung loob nyo na may gawin. And that is our aspiration for Angat Bayanihan. Our aspiration for Angat Bayanihan is that yung movement goes beyond the elections. Kaya nga, nag-decide kami na hindi gawin ng mga Angat Buhay chapters yung mga kanya-kanyang lugar. Kasi gusto natin maramdaman ng bawat isa yung ownership niya sa problema, saka ownership niya sa solusyon. Ayaw natin na parang sumusunod lang. Di ba? Parang ako kasi yung naging simbolo. Parang kung anong, ang dami sa akin nagsasabi na sabihin mo lang kung anong gagawin namin at gagawin namin. Ayaw natin na gano'n eh. Ayaw natin na nabibigta lang tayo. Ang gusto natin, yung coming together ng mga tao. Kasi tingin natin, yung change magiging possible lang because of that. Kahit siguro naging presidente ako, kung yung tao hindi siya ganon ka invested, wala pa din pagbabago mangyayari. So ang tingin ko talaga yung pagbabago mangyayari pag yung tao maramdaman niya na mag-a-action tayo, di ba? Siguro ngayon dahil natalo tayo sa eleksyon, merong feeling na ang daming problema, ano naman magagawa namin. Pero pag tinignan nyo yung nagawa nyo in 1 year, yun yung kasagutan. Yung nagawa nyo in 1 year, nakapagbukas kayo ng dalawang community learning hubs, 100% yung conversion nyo sa reading, nakapagbukas kayo ng library. 1 year pa lang yun. Ilang bata yung nabago nyo yung buhay? Kasi pag ang bata natututo mag-aral, natututo magbasa, binabago nyo yung buhay niya. Konti pa lang kayo, 1 year pa lang yun. How much more pag mas marami kayo? How much more pag mas marami ng panahon yung naibigay sa inyo? Kasi yung tingin ko, siguro naririnig nyo naman maraming mga kasama tayo na na-frustrate sa akin
Bakit hindi siya nag-iingay? Ang dami na mga issue, ang dami na mga ganyan. Kasi yung sa akin, mas pangmatagalan yung tinitingnan ko. Kahit mag-ingay tayo na mag-ingay ngayon, kung hindi tayo magpaparami at magpapalalim, hanggang ingay lang tayo. So yung sa akin, may oras para maging tahimik, may oras para mag-ingay. Pero tayo, oras ito ng pananahimik natin, pero hindi ito pananahimik na walang ginagawa. Magpaparami tayo, magpapalalim tayo, kasi pag marami na tayo, yung ingay natin, papakinggan na nila. Pero kung konti lang tayo, kahit pa mautusan tayo ng boses, mag-iingay tayo, walang mangyayari. Kaya yung sa atin, tingin ko yung nagbunsod sa atin lahat para magsama-sama. Kasi nakita natin yung possibility na yung the kind of government we aspire for, pwede palang mangyari. Di ba? Pwede palang mangyari. Ngayon tayo yung magpakita sa kanila. Ipakita natin sa kanila, yung ginagawa ng marami, hindi tayo sang-ayon doon. Pero ipakita natin sa kanila what is possible sa mga ginagawa natin. Pag dumami tayo, mas malakas na yung loob natin. Hindi ko sinasabing hindi malakas ang loob natin ngayon. Kasi the mere fact na nandito kayo sa Lingap Angat, malakas yung loob nyo. Pero ilan ba yung kasing lakas ng loob natin? So, balikan natin yung mga realities on the ground. Anong klase yung governance, anong klase yung politika. Alam natin na grabe yung frustrations natin because of that, di ba? I am sure sa Mandaluyong, gano'n din, nakikita natin sa ibang lugar, na patronage politics talaga. Na yung tao, nawala na siya ng pag-asa sa gobyerno, nawala na siyang pakialam kung masama o hindi mo, masama o mabuti yung nakaupo as long as nakikinabang siya. Diba? And that is born out of helplessness. Na pare-pareho lang naman sila lahat eh. Pare-pareho lang naman sila. So kung sino yung makabigay sa akin, kung sino makatulong sa akin, doon ako. O kung sino mas mataas yung ibigay sa akin, doon ako. And you cannot blame them. You cannot blame them kasi for so long they have been victimized by those in power. So sa atin, patuloy. Patuloy natin gawin. Let us continue showing people what is possible. Kasi pag nagparami tayo, yun na, hindi na lalakas yung loob natin pero magkakaboses tayo papakinggan. Ayaw na natin ng I am sure pag tinuligsa ko yung pamahalaan dahil sa Maharlika Fund, dahil hindi pa 20 pesos yung bigas, dahil sa China, yung mga supporters natin magiging masaya. Minsan nga pag pumipitik ako, saya-saya ng mga tao. Nabihira ko namang gawin. Pero, ano yung, di ba? Ano yung, para saan yun? Parang pinapasaya tayo ng panandalian. Pero hindi naman yun, hindi siya magiging catalyst sa pagbabago. Ang catalyst sa pagbabago, itong ginagawa ninyo. Na, with the little resources that you have, ang epekto, mas malalim. Na sana dumami pa. Sana mas ma-inspire pa natin. Kasi alimbawa, ewan ko lang, alam ko na grabe yung ginawa niyo during the campaign, mag-house to house kayo, pupunta kayo dun sa mga, halimbawa sa mga mahihirap na areas, tapos siguro, mapafrustrate kayo kasi hindi nyo nakukumbinsi yung tao. And hindi natin sila mag-blame. Kasi maraming factors kung bakit kumbinsido sila sa kabila. Pero itong ginagawa natin, pag tuloy-tuloy natin gawin, malalaman nila na eto pala yung mabuti. Kasi yung pagbabago sa anak ko, mas mabuti ito sa 500 pesos na binigay sa akin. Di ba? So yung sa akin, habaan natin yung pasensya natin. Sana hindi tayo mawala ng energy. Sana pag sinasabihan ako na salamat po sa pagiging inspirasyon, ibalik niyo yun sa sarili niyo na paano ka ba magiging inspirasyon sa iba. Kasi pag naging inspirasyon ka sa iba, mas dadami kayo. So yun yung ating dream. Yun yung ating dream sa ating samahan.
na yung ginawa natin during the campaign, umpisa yun. Pero ang dream natin na sana lahat tayo maging vessels of hope para sa mga tao, na pag nakita nila yung ginagawa natin, pinapakita natin sa kanila what is possible. And sa susunod, kasama na natin silang mga rap na eto pala yung mas mabuting pamamahala, na ayaw pala namin nung pagbigay lang ng 1,000. Kasi 1,000, 1,000, ubus na yun. Diba? Pero yung edukasyon, panghabang buhay yun. So, paano natin sila mapapaintindi? Hindi natin yun mapapaintindi sa pagsabi lang. Kailangan maramdaman, diba? And yung pag naramdaman, paano natin ipaparamdam sa kanila? Matagal yun ang proseso, hindi yun nagagawa overnight. Pero pag tuloy-tuloy tayo, di ba ang ganda? Ang ganda ng klase ng Pilipinas na yung tao mismo, nararamdaman niya na bahagi siya ng pagbabago. So ako gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Magpasalamat sa patuloy na pakikipaglaban para sa bayan natin. Salamat sa lahat ng sakripisyo, salamat sa inspirasyon, salamat sa leadership. Dahil hindi naman ito mabubuo kung wala yung mga leaders. Siguro kunin ko din yung pagkakataon, pasalamatan si Rafi sa si Joanne. Kasi si Rafi sa si Joanne yung RPC. Sila yung bumuo ng RPC during the campaign. At sila din yung nagtsatsaga ngayon. Sila yung nagtsatsaga ngayon na siguraduhin na yung RPC maging angat bayanihan. Ako, I am very hopeful because of what happened during the campaign. I am very hopeful. Ano ba yung angat buhay? Akala namin malaking problema dahil wala na ako sa posisyon, but it's the opposite. There are more partners now, there are more programs now, and nagpapakita na talagang maraming tao yung gusto makiambag. So I am looking forward to working with you in the coming days. I am looking forward to having more of you. Yung dream natin, kung nag-umpisa tayong iilan lang na leaders, yun naman daw yung sukatan, di ba? Na you produce more leaders. Hindi na iiwan lang sa'yo. Sana kung ako yung nakapag-inspire sa inyo during the campaign, sa susunod, hindi naman sa susunod, alam ko ngayon, nai-inspire nyo na yung iba. So, if we can only multiply ourselves 1,000-fold, napakaganda ng bayan natin. So, maraming salamat sa inyo. Mag-uwag ko kayo na.